Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa papupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at iyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at hinggit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bagamat hindi nabanggit sa wikang Tagalog sa ating Ebanghelyo, pero sa wikang Ingles, ang sinasabi, "Do not let your hearts be troubled. Have faith in God, have faith in me." Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig lang kayo sa akin at manalig sa Ama. Mga kapatid, kanina sa introduction, inihanda ko na kayo sa ating tutukuyin sa hapong ito. Sa Ebanghelyo na kung saan ay nakatuon ito sa puso. Ano ang mga nilalaman ng ating puso sa ngayon? Meron bang bumabagabag sa ating puso? Sinasabing dalawa ang major factors na maaring bumabagabag sa puso ng bawat isa sa atin. Ang una dito ay yung labis na pag-iisip. Father, diba ang pag-iisip ay dito lamang sa utak natin? Hindi po. Mas matindi mag-isip ang puso. No? Kaya siguro nasasaktan yung puso, no? Ano ang iniisip ng puso natin ngayon? Ano ba yung mga pangamba ng ating puso? I'm sure doon sa inyo sa larangan ng pamilya, iniisip ninyo ang inyong asawa, iniisip ninyo ano mangyayari sa inyong anak, gagraduate ba ito o hindi? Kasi nakahanda na yung trahe de boda mo, no? Nakahanda na yung banner, no? Pati yung mga gifts, pati mga imbitahan na tao, no? Kasi yung course 3 years lang pero maglilimang taon na yung anak ninyo sa kolehiyo, no? Siguro makaka-receive ng award 'yan, no? A loyalty award, ha? Iniisip natin. Pero ang isa sa pinakamatindi rin na maaring dinaranas o nilalaman ng ating puso ay yung overhurting. Yung labis na nasaktan,
no, na naglamat na nga sa puso, no? At every time tumitingin tayo pababa sa ating puso at naaalaala natin yung hindi magandang kasaysayan ng ating buhay at yung hindi naging magandang kinalabasan ng relasyon ninyong mag-asawa o ng boyfriend mo, ewan ko lang pang ilang boyfriend mo na yan, ano? O pang ilang girlfriend mo na yan, no? Napakasakit, Kuya Eddie, no? Napakasakit. At ang hirap lumimot, ang hirap mag-move on, no? Over-hurting, overthinking. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa hapong ito, huwag kang mabagabag, do not worry. Kasi ako naman talaga dapat ang laman ng puso mo eh. Ang Diyos naman talaga ang dapat na nilalaman ng puso mo. Ang Diyos Ama at maging ang Diyos Anak. Kung pahihintulutan mo lamang na kami ang sumakop, kami ang maghari, no? Kami ang maging Panginoon ng iyong puso, wala kang alalahanin. Nandyan man yung mga hinaharap mong mga problema, nandyan man yung mga hinaharap ng puso mo na mga alalahanin sa buhay, nandyan man yung mga hindi katiyakan na nagwo-worry ka, as long as ang Diyos, ang laman, ang nilalaman ng iyong puso, wala kang kailangang maging mabagabag. You have nothing to worry about. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan kaysa pa sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Ang Diyos ang makapangyarihan maging ang mga relasyon na iyong pinagdaanan sa buhay. Ang Diyos ang dapat na maghari at nilalaman ng ating puso. Pero bagamat ang Diyos ang nasa loob ng ating puso, tayo pa rin ay may tangan ng susi sa ating puso. And that is why dahil tangan natin sa ating kamay ang ating puso, pwede natin siyang buksan kung gugustuhin natin, pero pwede rin nating ilak na siya para hindi pumasok ang anuman sa mga suliranin, mga pangamba at mga pinagdadaanan natin sa buhay. Yung mga overthinking at yung mga overhurting. Kung tangan natin ang susing ito, we have the capacity. Tayo ang may control. And that is why, siguro yung mga labis na dumadaan sa matinding mga pagsubok sa buhay at apektado yung kanilang puso, sa kadahilan ng nawalan ng control tayo. Kumbaga, ang nagko-control na sa atin ay yung ating mga alalahanin, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, yung mga trials, yung mga hardships na pinagdadaanan natin. Where in fact, we have all the right and privileges at sabihin natin sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, yung nilalaman ng ating puso, yung mga taong nakasakit sa atin, pwede naman natin sabihin ang mga katagang ito, sandali lang ha, iiwan muna kita dito sa aking silid, diyan ka lang ha, behave, kasi magsisimba ako, haharapin ko ang Diyos, at pagbalik ko, humanda ka talaga, magtutuos tayo. Matatalo kita, sapagkat ang Diyos pa rin ang makapangyarihan. Anong nais kong idiin dito? Ang nais kong sabihin ay, ang sabihin natin sa problema natin sa buhay, ang Panginoon ang makapangyarihan kaysa sa problema natin. Ang Panginoon ay ang Panginoon ng problema natin. Ang Panginoon ng pinagdadaanan natin sa buhay. Ang Panginoon ng labis na pinagdudusahan natin sa ngayon. Anong ibig sabihin nun? Bahala ang Diyos sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Bakit? Siya ang in charge ng buhay mo At kahit na may mga pinagdadaanan tayo, manalig lamang tayo sa Diyos
ang Diyos ang magsasaayos ng lahat. No? Wala tayong dapat katakutan. Bakit? Sapagkat ang laman ng ating puso ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Manalig lamang tayo. And therefore, every time na magsimba tayo, ito ay nagdapat na magdulot sa atin ng kalakasan ng ating pananalig sa Diyos upang sa paglabas natin sa pintuan ng simbahang ito at harapin na natin ang lahat ng mga pinagdadaanan natin, alam natin na kakayanin natin ito. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ng mga problema, mga trials and difficulties natin, at maging Panginoon ng kasaysayan ng ating buong buhay, magmula pa nung nakaraan hanggang sa kasalukuyan at sa mga susunod pang hinaharap at haharapin ng buhay ng bawat isa sa akin. Naalala ko yung kanta ni Jose Marichan, "Please be careful with my heart." Ha? Yan ang theme song nyo, ha? Itong linggong ito. Yan yung magiging music ng inyong cellphone, ha? Para maalaala nyo si Father June. Oops, puso, parang medyo may tinamaan ako sa puso. I-play lang ninyo yung "Please be careful with my heart." And then, ayan na, ayos na, makakaraos kayo sapagkat kayo ay mapapaalalahanan doon sa sinabi ni Father na huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin, sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Ang Panginoon ang in charge ng ating buhay. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala, sapagkat hindi ka nag-iisa sa bagay na iyan. Ang Diyos pa rin ang makapangyarihan. Kaya't mamaya, pag uwi ninyo, harapin ninyo ang inyong sarili sa salamin at sabihin ninyo, humanda ka, magtutuos tayo. Tangan-tangan ko ang Diyos at ang Diyos pa rin ang makapangyarihan. Mga kapatid, alalahanin natin, siyasatin natin ang lalim at ang lakas ng ating pananalig sa Diyos. Sapagkat ang bagay na ito ang siyang magdadala sa atin at magtatawid sa atin sa anuman mga problema na naiisip natin, mga bagay na bumabagabag sa ating damdamin. Hanggang nandyan ang Diyos at ang ating pagkapit sa Kanya, wala tayong dapat na alalahanin. Doon sa inyo na matagal na nagdaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, lagi kong sinasabi, repeat performance na lang. Doon naman sa hindi natuto sa nakaraan, repeat the course ang tawag dyan. At sunduin naman sa mga bago pa lamang na haharap sa mga pagsubok sa buhay, ihanda na ninyo ang inyong sarili. At sa paghahanda, tangan-tangan natin ang pananalig natin sa Diyos. Huwag mabagabag ang inyong puso. Huwag mabagabag ang inyong pag-iisip sapagkat mas makapangyarihan pa rin ang Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Maitatawid at maitatawid natin sa daan ng buhay ang buong sarili natin as long as manalig lamang tayo sa Panginoon. So, mga kapatid, ingatan ninyo ang inyong mga puso sapagkat sa loob ng pusong iyan ay andyan ang ating Panginoon. Ingatan nyo rin yung susi na walang makapapasok na iba kung hindi ang Diyos lamang na siyang nagmamay-ari at nananahan sa ating puso. Huwag mabagabag hanggang nandyan ang pananalig natin sa Panginoon. Amen.